Simulad guys, nag-half day lang to kasi may pasok siya. And sabi ko rin talaga mag-half day na lang siya, saka na lang siya mag-whole day ng fasting pag wala na siyang pasok. Alam nyo guys, ang fasting hindi naman siya kailangan pilitin. Pag hindi mo kaya, okay lang kahit half day lang. So yan sila mama, ayan yung mga pinsan ko. Yun lang, babu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magbibigay lang ako ng reaction sa video na to kasi nakita ko po yung may-ari ng video ay ang daming follower. So, more than 2 million. So, malakas yung impact ng kanyang sasabihin sa kanyang content. So, baka marami pong maniwala sa mga non-Muslim especially na ganyan pala ang paraan ng pagpa-fasting sa Islam. So, maling-mali po yung kanyang sinabi na pwedeng half day lang po yung pagpa-fasting. Pwedeng half day lang yung pagpa-fasting. Wala pong half day na fasting sa Islam. At ang mga bata sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sinasanay po sila mag-fasting. Paano po sinasanay mga bata noon sa pagpa-fasting? Ang ginagawa sa kanila ay hindi na muna sila pinapakain para masanay sila. Siyempre, magsusuhor sila, pakainin sa gabi. Then, mag-iiyakan mga yan. Pag nag-iyakan mga bata, ang ginagawa sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay binibigyan sila ng laruan. Inaabala sila sa paglalaro para hindi nila maisip yung pagkain. So, ganun po yung ginagawa sa panahon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinasanay na yung mga bata na mag-fasting at kapag iiyak, binibigyan ng laruan para hindi niya maisip yung gutom. So, ganyan sinasanay. At hindi po yung sasanayin mo ang bata sa pagkain. Tapos yung mga ganyan, bibidyohan mo pa. Okay, so, half day lang yung fasting. Na wala namang ganun sa Islam na half day lang yung pag-ayuno. Then, ang bata sa mga ganyang edad ay may kakayahan na mag-fasting ang ganyang bata. Kasi may mga tanda na binata na po yung lalaki. Halimbawa, meron ng tumubong buhok na magaspang sa kanya masilang bahagi ng katawan niya, so binata na yan. Obligahan na mag-fasting yan. O kaya ay nalabasan na siya, nagkaroon na sa wet dream, may lumabas sa kanyang similya. Pinilit niyang lumabas yan. Di ba? Nag-masturbate. So, binata na yan. O kaya ang edad niya ay 15 years old na yan. So, binata na yan. So, naobligahan na mag-fasting yan. At wala po, inuulit ko po, wala po sa aral ng Islam na pag hindi kaya ay mag half day lang ng fasting. Ang may mga hindi kaya mag-fasting, halimbawa dahil may karamdaman, hindi niya kaya mag-fasting. So, ang karamdaman nito ay magpapahirap sa kanya mag-fasting, pwede siya hindi mag-fasting, pero hindi niya pwedeng i-display ang kanyang pagkain. Hindi mo pwedeng ipakita sa publiko ang pagkain mo kasi kasalanan yun. So sa Islam, pag hindi mo kaya mag-fasting, itago mo, nakakain ka. Hindi mo kaya mag-fasting dahil sa mabigat na karamdaman. Hindi mo kaya mag-fasting dahil ikaw ay maglalakbay. So yan mga mga mabibigat na dahilan. Pero yung dahil lang may klase o magagaan lang naman yung gagawin, hindi pa rin katanggap-tanggap sa Islam na mag-stop ka mag-fasting. So pagtutuwid lang po ito sa vlog na to na wala pong ganun sa Islam na pag hindi kaya ay mag-half day lang po ng fasting, at kapag hindi po kaya ay pipilitin, kundi magsusumikap ka po. Lahat naman tayo pwede nating isipin na hindi natin kaya, pero kailangan natin gawin ang lahat na makakaya natin na mag-fasting po. Kung di natin malalaman na kaya natin o hindi, kundi natin susubukan. Sadyang hindi lang talaga sanay ang tao pag sasabihin hindi ko kaya naman dapat nililibang. Kaya nga sabi ko nga, ang mga bata noon nililibang sila sa laruan para hindi nila maisip ang fasting. Kaya nakakasurvive yung mga bata noon. Mga bata na yun, paano pa kaya pagka medyo malaki-laking bata na po. So yan lang po ang pagtutuwid sa content na to. Baka kasi may mapaniwala siya na marami sa kanyang mga followers na ganun po yung pamamaraan po ng pagpasing sa Islam. Sumali po yan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.